Isa na akong single mom nang aking makilala ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Joel. Tulad ko ay isa ring factory worker si Joel at yun ang dahilan kung bakit kami nagkakilala. 16 years old ako nang isilang ko ang aking anak sa pagkadalaga. Actually, hindi pa nga sa pagkadalaga dahil teenager pa lang ako nang magdalang tao at ang nag-iisang dahilan kung bakit ng taong iyon ay hindi ako nakagraduate ng high school. High schoolmate ko ang ama ng aking anak na itago na lang natin sa pangalang Edwin na siyang akin ring first boyfriend. Sabihin na lang natin na nang dahil sa labis na pagmamahal ay hindi ako nag-alinlangan na isuko ang aking sarili. Naging madalas iyon, lumalim iyon na tipong hindi na nawawala sa bawat naming pagkikita. Yun bang umabot sa puntong nagawa na kami ng paraan para sa bagay na iyon na naging dahilan ng aking maagang pagdadalang tao at pagiging batang ina. Nakatapos naman ako ng high school pero yun nga, napag-iwanan ako ng aking mga kabatch. Mahirap ang aking pinagdaanan bilang isang batang ina. Lalo na ang panahon kung saan ay iniwan ako ni Edwin na hindi ko alam kung paano ko ipagtatapat sa aking mga magulang ang aking sitwasyon. Bagamat ganon ay hindi naman ako pinabayaan ng aking magulang lalo na ni mama na siyang unang umintindi sa akin. Bumalik ako ng pag-aaral makaraan ng 2 taon ayon na rin sa kagustuhan ni Papa na alam kong sa nangyari sa akin ay masama ang loob at disappointed dahil sa laki ng kanyang inaasahan sa akin bilang panganay. Noong makatapos ako ng high school, dahil wala namang sapat na pera ang aking mga magulang para pag-aralin ako ng college ay naghanap na ako noon ng trabaho. Nang mga panahon na iyon ay hindi naman ganoon kahirap ang maghanap ng trabaho, hindi tulad ngayon. Then malapit lang sa lugar namin ng zone kung saan ay maraming factory ang naghahanap ng empleyado. Kumbaga dati, pag masipag kang maghanap ng trabaho, hindi magtatagal magkakaroon ka ng trabaho. High school with or without experience ay walang problema. Tulad ng iilan, natulad kong dumanas ng pagkabigo sa pag-ibig, sa kabila ng halos pagsusurrender ng lahat, ay nakaramdam din ako ng galit o pagkamuhi sa lalaki. At ng mga panahon ding iyon ay sumagi sa aking isip na mag-focus sa aking anak at sa trabaho para sa kanyang magandang kinabukasan. Naisip ko na marahil konti na lang ang tulad ni Papa na talagang merong paninindigan at kayang tuparin ang responsibilidad tulad ng kung paano kami isinulong ni Papa. At nangako ako sa aking sarili na never again ay mahuhulog ako sa pagmamahal kuno ng isang lalaki. Pero ang lahat ng aking tinuran sa aking sarili ay aking nalimutan nang aking makilala si Joel na tulad ko ay isa ring empleyado. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Angela, 32 years old at eto na halos binatilyo na ang aking uniko iho ay isa pa rin akong solong ina. At kung paano naman kami nagkakilala ni Joel ay sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Nasa kalagitnaan ako ng buwan sa 5 buwan na aking kontrata. 6:00 ng hapon ang out ko sa aking trabaho at mula sa company kung saan ako napasok kapag ganong ayos naman ang panahon ay nilalakad ko na lamang. Nang habang sa aking masayang paglalakad ay merong lalaki na sumabay sa akin. Hindi naman porket namuhi ako sa lalaki dahil sa ginawa ng aking ex na si Edwin ay naging man-hater or hindi na ako nakikipag-usap sa lalaki, pakisama, lalo na sa trabaho. Isang lalaki ang sumabay sa akin na hindi na yun bago sa akin lalo't hindi lang naman ako ang nakakaisip na maglakada. Pero sa halip na lumagpas siya dahil sa aking lakad na pangmaganda ay sinabayan lamang niya ako hanggang sa magsalita na siya at magtanong ng kung ano-ano.
Agaw dilim na noon at kahit malayo na kami sa karamihan, ay hindi naman ako nakakaramdam ng kaba. Hindi na kasi yun bago sa akin lalo't medyo may kalakihan akong babae. 5'5" kasi ang height ko tapos chubby, then batak pa sa trabaho. Kung kasing sukat lamang naman ni Joel, kung mano-mano lang, wag lang siyang mandaya, sure, goal siya sa akin. Yun nga lang ay mukhang puso ko ang kanyang pinonteriya upang ako ay kanyang madaig. Liban sa kanya naming trabaho, ay wala naman kaming ibang pinag-uusapan, pero madaldal siya at hindi ko may tatanggi na kanya akong napapatawa. At ang malupit, bago maghiwalay ang aming mga landas, ay gumawa siya ng isang moves na gumising sa aking nahihimbing na puso. Sa isang kapirasong papel na kanyang iniabot sa akin ay nakasulat ang kanyang contact number. Kasabay noon ang kanyang sinabi na, "Hindi na kita maihahatid dahil mapapalayo ako. Pero nandyan ang number ko, text mo na lang ako pag nakauwi ka na. Malaman ko lang na safe kang nakauwi. Hayaan mo't mula dito hanggang makalabas ka ng gate ay susundan kita ng aking paningin." Napasabi na lang ako ng salamat. Kasabay ng hindi ko maipaliwanag na pakiramdam. At ayun, hanggang sa nakalabas ako ng gate 4, ay tanong ko pang nandun siya. At para ipaalam na nasa gate na ako ay nagbabay ako gamit ang CP ko na on ang flashlight. Dahil doon ay naisipan ko ang magload at kahit hindi ko na itanong ang kanyang pangalan ng mga sandaling iyon, ay sinabi ko pa rin na andito na ako sa bahay. Salamat sa pag-aalala. Na bago ko naman tuluyang ipikit ang aking mga mata, ay nakatanggap ako ng reply mula sa contact number na ibinigay niya sa akin. Doon ko na rin nalaman na Joel ang kanyang pangalan. At dahil doon ay medyo nagkapalitan pa kami ng ilang message hanggang sa masabi kong ako'y isang single mama. Sa aking pagpapadala ng message na iyon kay Joel, ay tuluyan kaming nagkaroon ng komunikasyon na nauwi sa pagkakaroon namin ng relasyon. Matapos ko kasing sabihin ang aking sitwasyon, ay nagkaroon ako ng pag-asa at inisip kong baka si Joel ay hindi naman katulad ni Edwin, lalo't sa aking sitwasyon na may isang anak, chubby, at hindi naman kagandahan, ay kanya akong tinanggap. Dahil sa schedule namin, ay inabot pa rin kami ng halos kalahating buwan bago nagkita. Muli ay naramdaman ko kung gaano kasarap sa pakiramdam ang magmahal at excited ako sa muli naming pagkikita na nauwi naman agad sa aking pagiging marupok. Ewan ko ba kung bakit hindi na rin ako naging pakipot pa. Mula sa kung saan kami nagtambay ay lumipat kami ng lugar hanggang sa kahit isang eskinita, malamok at mabaho ay nagawa kong isuko ang aking pagkababae. Sa unang pagkakataon pero sa ikalawang lalaki na inakala kong itinadhana para sa akin. Na hindi ko alam ay una at huli na pala naming pagkikita. Dahil matapos ang sandaling iyon ay never nang nagparamdam sa akin si Joel. May halong panghihinayang at pagkagalit sa aking sarili ang aking naramdaman. Nang dahil sa makiling panahon na iyon, ay agad akong nagtiwala. Sa kabila ng lalaki ang isa sa dahilan kung bakit pwede kong sabihin na nagbago ang aking tadhana. Ang hirap ng ganoong sakit. Sakit na hindi ko naman pwedeng ikwento o ibahagi sa iba. Lalo na sa kakilala.